Hay, grabe mga tuta. Bangag, kumalas, John Vic, umamin, binulgar lahat, Boying, BBM, gulat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, ayon po kay John Vic Remulla, Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Badong Aratiles. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa lahat ng mga updates sa atin ni Sir Badong, mga balita, vlogs, reactions. Ayan, mga katunay, suportahan natin Badong Aratiles vlog. Ayan ipagpatuloy natin. wala raw pong warrant of arrest si Senator Marcoleta dahil wala rin daw po siyang kaso. Ayun, wala. Yan po ang pinahayag po. Ito, nilinaw ni John Vic na wala raw kaso si Marcoleta. No? So, walang warrant of arrest kay Marcoleta. Diba? Yun nga yung kumakalat daw na pati si Senator Marcoleta ay aarestuhin din. Parang isusunod kay Jinggoy, parang ganun. So ito, nilinaw ni John Vic na wala daw kaso si Senator Marcoleta, kaya wala din siyang warrant. O kung ganun, edi good. Ni Senator DILG Secretary John Vic Remulla matapos pong kumalat na anytime, sinabi po ni Senator Marcoleta ay anytime ay pwede po siyang arestuhin at siya naman daw po ay mapayapang sasama dahil wala naman daw po siyang ginagawang kasalanan. Susuriin natin yan kung may katotohanan ba yung sinasabi ni John Vic. John Vic, wala ring warrant laban kay Marcoleta. Ayan. Ayun. No case filed against him for a warrant to occur. A charge must be filed against him at the Sandigan Bayan. I know of no such charges being filed. Yan po ang pinahayag ni John Vic Remulla. Walang kasong isinampa laban kay Senator Marcoleta. Para magkaroon ng warrant, kailangan siyang sampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. Wala akong alam na ganitong kasong isinampa. Okay. Alam mo, ayan malinaw talagang nilinaw ni John Vic John Vic Remulla. Hindi naman, ano ba yan? Chismoso ba yan si Marcoleta? Si Marcoleta po, nakilala namin, kaya nga ako bumilib yan. Matalinong abogado, hindi po chismoso. Chinichismis niya ba yung sarili niya na anytime dadakipin siya? Chinichismis niya ba yung sarili niya na kung siya po ay i-issue ng warrant of arrest, kusa siyang sasama sa mga otoridad? Bakit naman? Bakit naman niya i-chismis yung sarili niya? Di ba? Okay sana kung totoo yan sinasabi mo. Okay sana, John Vic, kung totoo yan. Kaya lang, alam mo ba na napakabilis mag-issue ng warrant of arrest? Bibigyan kita ng halimbawa. Si Jinggoy, may kaso. Dalawa. Isa yung perjury at saka perjury, no? Hindi yata perjury, cyber libel yata. Tapos yung isa plunder. Pumunta ng Sandigan Bayan para magpiyansa si Jinggoy doon sa kasong piyansable. Yung nakalimutan ko na kung perjury ba o cyber libel Kinabukasan, may warrant of arrest na siya sa plunder. Ang bilis na. Ganun lang kabilis. Ibig sabihin, anytime, kung wala siyang warrant of arrest ngayon, anytime pwede siya magkaroon ng warrant of arrest. So parang anong nangyayari, kung gugustuhin nila, kaya nilang gawin. 'Di ba? So yung sinasabi ni Senator Marcoleta is talagang may posibilidad na mangyari o syempre nasagap niya talaga. Ako naman kasi nakikita ko na maaari ding mangyari yon, lalong-lalo na si Senator Marcoleta, alam naman natin. Talagang bumabakbak yan. 'Di ba? Bumabakbak yan. Alam mo naman sa panahon ngayon kung sino ang bumabakbak, siya ang binabakbak. 'Di ba? So, ganun ang nangyayari. Ngayon, kung totoo man yan, yung sinasabi ni John Vic na wala pang kaso si Senator Marcoleta, di very good, maganda. Yun nga, sinasabi naman ni Sir Badong na hindi naman siguro chismoso si Senator Marcoleta para mag-imbento lang siya ng salita na siya ikakasuhan.
no? Siguro na didinig din ni Senator Marcoleta, alam niya rin na mangyayari sa kanya yan. 'Di ba? Kaya yung sinasabi dito ni Sir Badong na si Jinggoy nga ang dali-daling issuehan ng warrant. Ganun-ganun lang. Kapapiyansa lang, may warrant na naman. Oh, ganun din, parang may posibilidad na mangyari kay Senator Marcoleta. Matatandaan nyo yun? Si Jinggoy, nagpiyansa ngayon dun sa isang piyansable na kaso, kinabukasan, pinuntahan siya ron ng otoridad. Si John Vic din, di ba? Si John Vic din na nagpunta ron sa Senado. Dahil may warrant of arrest na para sa plunder. Madali lang ang mag-issue ng isang pirma lang yan para ma-issuean si Marcoleta Meron pong Kumbaga, pag talagang kalaban ng gobyerno, talagang pag-antay talaga, ang dali lang pirmahan, wala nang isip-isip, hindi na magdadalawang isip O pirmahan mo to, issuean na natin ng warrant si Marcoleta. O sige, pirma agad. din si Marcoleta bilang senador. Meron po ring intel yan na anytime siya aarestuhin. Yung anytime na yan, maaaring ngayon wala pa, bukas meron na. Yun yung sinasabi natin, na baka may nakasasagap si Senator Marcoleta na siya naman ang susunod. 'Di ba? Kasi hindi naman para magsalita si Senator Marcoleta ng ganyan kung alam niya na hindi totoo. 'Di ba? So ang nangyayari diyan, ramdam niya, nararamdaman niya at talaga siguro may nakarating sa kanyang balita na ganyan. Hindi dapat pakampante dahil lang sinasabi mo na walang warrant of arrest. O bigyan kita ng halimbawa, bakit wala tayong tiwala diyan? O eto, noong anong petsa nito? May 27. Ito po ang balita noong May 27. Paalala lang natin kay John Vic, baka nalilito na siya sa dami ng mga warrant of arrest, sa dami ng arrestuin, sa dami ng kaso, nalilito na siguro siya. Ito po, Ombudsman turns up hit on Marcoleta, Estrada, and Villanueva. O ibig sabihin, talagang ito po ang balita na to. Galing po to sa Inquirer. The Office of the Ombudsman has intensified its legal offensive against 3 senators, all aligned with former President Rodrigo Duterte. O, align pa si JIL nun. Si Joel Islord. Ayan. Ngayon, wala na siyang kaso. O, kaya nga sa akin lang kung talagang tong si Ombudsman, si Boying, ay transparent talaga at hindi siya sumusunod. 'Di ba? Kasi nga, laging sinasabi sa kanya, sumusunod ka lang naman sa utos ng palasyo, ng Malacanang. Kung sino yung mga gusto nyo anuhin, kaanuhin nyo. Ngayon, para sa akin, siguro mas maganda para matanggal yung mga espekulasyon na ganon at yung paghihinala kay Boying na ganon, kung sinasabi niya na wala siyang kakatigan o magiging transparent siya, kaya niya ba ipakulong si Chis Escudero at si Joel Villanueva? 'Di ba? Lalong-lalo na, alam naman natin, bumaliktad na yung dalawa. Kaya ba ni Boying? Kaya niya bang lumabag sa kung ano man ang magiging utos sa kanya o ano man? Kung talagang hindi siya nagiging utosan o ano? 'Di ba? Kailangan kasi ipakita mo sa lahat ng mga tao. Ang hirap kasing sabihin lang yan na magiging patas ako. Madali lang sabihin niya, kahit ako, magiging patas ako, magiging patas ako, magiging patas ako. Paulit-ulit pa Pero sa totoo lang, napakahirap po yang gawin. Hindi mo alam kung paano mo gagawin, lalo na kung meron kang pinag-uutangan ng loob. Siyempre, sino ba naman na nagluklok sa kanya sa posisyon dyan bilang ombudsman? Tingin mo ba kapag may hiniling yung taong nagluklok sa kanya dyan, susuwayin niya? Malabo yun. Kaya ka nga nilagay dyan Di ba? Pero maniniwala talaga ako kay Boying kung sakasakaling mapakulong niya yung dalawa. Kung maisunod niya talaga kay Senator Jinggoy. Si Chis tsaka si Joel. Pero pag hindi yan nakulong hanggang 2028, nandiyan pa wala na. Totoo yung sinasabi ni Senator Jinggoy, di ba? Securing a precautionary hold departure order against Senator Ronaldo Rodante Marcoleta. Ipaalala natin kay John Vic, seryoso po yung ombudsman sa paghabol na kasuhan si Marcoleta. Katunayan, may preventive hold departure order si Marcoleta. Hiningi nila sa sandik. Siguro nag-uusap si John Vic tsaka si Boying. Kasi hindi alam ni John Vic. Yan ba yan? Bawal pong lumabas ng bansa si Marcoleta. Tapos sasabihin mo na walang warrant dahil walang kaso. Bakit pumayag yung Sandigan Bayan na ma-hold departure si Marcoleta? Kung wala silang pinupurso na kaso.
Maaring ito, dahil Mayo pa yan, pambargain nila yan, pambaliktad. Para kung sino mga gustong bumaliktad. Yan yung sinasabi ni Jinggoy na nakaabang sa kanila yung kaso na yan, babaliktad ka o tutuluyan kang kasuhan. Oh. Si Jinggoy po nakakulong na, kasabay po to. Sa sinasabi, inuna lang po si Jinggoy. Kasi matagal na yung binabalita kay Jinggoy, pero tatlo po sila na nakasalang. Noong pong May 27, 2026, nung Mayo pa, pinagbabanta na. Katunayan, may hold departure po. Si Marcoleta. Oh, so Tapos ibig sabihin nun, hindi yun balitang kuro-kuro kay Senator Marcoleta. Totoo yun kasi may hold departure si Marcoleta eh. Dahil kung talagang wala siyang kaso, hindi siya maho-hold. Bakit siya maho-hold? sabihin nyo, parang gusto ni John Vic, paliwalain lang natin eh. Yung kaso ni Marcoleta eh, na hindi totoo na aarestuin siya anytime eh. Parang pinapakalma lang yung taong bayan at biglang gugulatin nila si Marcoleta. Bulaga. Heto na kami. Oh. Ayun si Joel, ngayon wala na, hindi na pinag-usapan nakakasuhan. Bakit? Bumaliktad eh. Nang hudas eh. May pasigaw-sigaw pa si Joel Villanueva eh. No? May pasigaw-sigaw pa. Ganto. Corruption. Bandang huli, bumaliktad din eh. Okay. Pwede rin, eto po pwede rin na pumalag yung Iglesia ni Cristo. Huwag po nating maliitin. Yung pagpalag ng Iglesia ni Cristo, yung paglalabas nila ng We Are One. Malaki po impact nito. Alam natin, si Senator Marcoleta, kaanib sa iglesia. Sinusuportahan ng iglesia. Diba? Pero syempre, ang iglesia, sumusuporta yan, pero in peaceful way. Kaya yun ang maganda sa iglesia. Pero tingin ko, hindi rin sila papayag ng ganun-ganun na lang na arestuhin si Senator Marcoleta. Ano bang kasalanan ni Senator Marcoleta? Yung binibintang sa kanya na pera? Diba? Sko naman. Alam naman natin, may maibintang lang eh. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, sa taong bayan, si Senator Marcoleta may malaki ang naitutulong. Ginagawa niya lahat para tumulong. Ito nga lang pag-iimbestiga niya sa flood control issue eh. Malaking tulong na sa taong bayan, kaso lagi siyang hinaharangan. Para kasing ang nangyayari dito, kung sino ang mga tao na talagang puspusan ng pag-iimbestiga sa flood control issue, sila yung pinag-iinitan. Dahil alam naman natin si Senator Marcoleta talagang puspusan yan. Oh. Siyempre, kapag yung mga puspusang gumalaw sa flood control is talagang matanggal, wala nang dapat pag-usapan. Pwede pa nga lumagpas na sa iba eh. Iba na pag-usapan eh, di ba? Yung naglabas po ng pahayag, yung kanilang pangkalahatang tagapamanihala na si kapatid Eduardo B. Manalo. Medyo nabilaukan itong mga, teka muna, mukhang hindi JIL tong kalaban natin. Iglesia ni Cristo to. May kakayahan talaga to, hindi lang banta. May kakayahan to na gumawa ng pagtatanggol. Handa po silang ipagtanggol si Marcoleta. Yun po ang pag-intindi ko sa We Are One. Hindi ko po alam, di ako Iglesia ni Cristo. Oh. We are one. Ngayon yun nilabas yan dahil nakita ninyo na hindi pababayaan ng Iglesia si Senator Marcoleta. Medyo, teka muna, Parang biglang kumambyo, no? Alam naman kasi natin, kapag darating ang eleksyon, kailangan nila ng suporta ng iglesia. O sasabihin na naman ng iba dito sa comment box, no? Yung mga antay dito sa channel ko. Sasabihin nila, bakit? Iglesia lang ba ang tao sa mundo? Diyos ko naman. Alam kong hindi. Diba? Alam kong hindi lang sila ang tao sa mundo. Pero sa totoo lang, napakalaking bilang din ng iglesia. Diba? Kung pagdating sa kandidato, malaki ang maitutulong sa kanila, sa kandidato. Kumbaga, dagdag boto talaga. Hindi lang naman basta marami ang iglesia, kundi marami. Kaya nga maraming mga politikong lumalapit sa kanila at gusto magpa-endorso eh. Oh. delikado tayo dyan sa iglesia na yan. Kung nung una, nagpalabas ng milyon ng iglesia, dahil lang sa paniniwala nila, nagulo lang yung impeachment. Nalalo lang maglulubog yan sa Pilipinas. Maganda yung pananaw ng iglesia eh. Huwag niyong ituloy yung impeachment at gulo lang yan. Igalang niyo yung boto ng mga tao. Pero tinuloy nila. Kita niyo naman ang nangyari sa bansa natin. Bumagsak na lahat. Wala na pong nag-invest dito sa Pilipinas. Yan pong pumapasok na dulya. Tsaka mantakin mo, no? Ang daming dumaang presidente rito sa Pilipinas. Si Gloria, si Noynoy, si PRRD. Pero sa kanila, mura lang ang gasolina, no? Pero pagdating dito, ay diesel pala. Pagdating dito, no? Yung diesel, napakataas ngayon.
Kaya napapaghalataan natin kung sino ang gumaganap ng totoo eh. Kung sino ang marunong at hindi. Yan po pumapasok na kita ng Pilipinas. OFW na lang po yan. Wala na rin tourist. Hindi po literal ha. Ibig sabihin na wala na yung sangkatutak na turistang nagpupunta ng Pilipinas. Kaya kayo nagbabago ng sitwasyon dahil nakita ninyo na yung iglesia, very willing sila. Hindi. Very willing sila na ipagtanggol si Marcoleta. We are one. Iisa sila. Pag kinantinyo at lalo na, nakita nyo naman kung ano po ang simbolo ni Marcoleta, hindi lang po sa iglesia. Huwag nyo po problemahan yung mga troll. Welcome po sila dito. Huwag lang sila manggugulo. Hindi naman kayang, mahina na mautak niyan, hindi yan kaya manggulo yung mga yan. Makipagdebate lang po kayo dyan. Okay. Dadagdagan pa nila. Negative 13, negative 15. Yan ang Pangulo ng Pilipinas. Negative na nga rating. Mantakin mo, napakasakit ng ganun, no? Negative ang nagiging rating sa'yo. Ibig sabihin, ang taong bayan ang nagbibigay niyan. Di ba, ang taong bayan hindi nasasatisfied sa kung anong paglilingkod ang binibigay mo sa kanila. Ang nasasatisfied lang talaga ngayon, yung mga nakapwestong katsukaran niya rin eh. Pero kung sa usapan sa taong bayan, wala. Hindi talaga satisfied ang tao. Kasi kung ikaw, presidente ka, hindi naman dapat ganun kababa ang ano mo, dapat medyo mataas-taas eh. Kaso wala talaga, negative 13, pababa ng pababa. Baka negative 0 na yun, hindi na siya makahinga. Di ba? Wala nang pumapasok na kita sa Pilipinas. Negative 0, yung sa mga Iceland, sa Ice World, di ba? Hindi ka na makahinga sa sobrang lamig. Pilipinas, benta na lang ng benta. Kawawa talaga tayo, Pilipinas. Baka na-ibenta na lahat ng pwedeng ibenta. Benta, bagsak pa rin ang piso. Benta, wala pa rin foreign investors. Paano magkakaroon ng foreign investors? Sariling gobyerno nila, chinichismis nila na mayroong kaguluhan. Saan nakakita ng... Wala namang papasok sa atin basta-basta foreign investors eh. Kung sila nga hindi magkasundo-sundo dyan sa politika. Siyempre, yung mga investors na yon sasama na lang sa ibang bansa na alam nilang tahimik at walang gulo. Di ba? Ang gobyerno, sasabihin mo yung Senado may threat? Di ba? Sino pong matinong gobyerno ang sasabihin niya may threat ang Senado? Kaya hindi magpapapasok. May threat ang Senado kaya work from home. Pucha, nung nanawagan na mag-special session kayo, nawala yung threat? Ngayon ko lang po natuklasan kung bakit po may threat. Sino po yung may threat? Sino po yung nagte-threat sa Senado? Alam niyo po kung sino? Yung sumusuporta po sa waling-waling. Dahil talagang hindi sila papayag na hindi maisabatas ang waling-waling bilang national orchid. Kaya sila po, banta nila yan. Pag hindi nyo pinasayang batas na yan, guguluhin namin ang Senado. Dami palang supporter ng waling-waling na yan. Lintik na yan. Nung nadeklara po na waling-waling ang national orchids, sa isang iglap, nawala na po ang threat sa Senado. Yun lang pala. Ang takin mo, waling-waling lang pala nagpaalis sa threat, no? Pinakamatindi. Waling-waling lang pala. Ipasalampan lang ninyo ang batas ng waling-waling, tatahimik na. Sino pong lukuluko ang mag-invest sa Pilipinas? Nag-a-announce yung Vice President. Hindi pala Vice President, Senate President. Naghanap ng sabi ng Senate President o ng acting pa lang siya nun eh. Sasabihin, may threat sa Senado. Wala ka pong maririnig. Sa ibang bansa na pagmamalaki na may threat yung isang co-equal branch of government. Only in the Philippines. Oo. Sasabihin, may threat kami. Ay, may threat ba dyan? Mag-invest sana ako eh. Sa mga si BBM nagpunta Japan. Narinig ko, ang ganda ng speech ni BBM, mag-invest pa sana ako eh. Kaya lang may threat pala Senado nyo. Puta, Senado nyo, sinasara nyo dahil hindi kaya yung threat. Paano tong pera ko? Di ba? Ano po logic? Kung doon nga sa Senado, hindi nila kaya eh. Tapos dito pa, ikawawa naman yung mag-i-invest niya. Isipin nila, sarili mo nga lugar, sarili mong mga hawak, hindi mo makontrol. Pera ko pa kaya. Parang gano'n. Sara natin ang Senado dahil may threat. Nag-iimbita kayo ngayon. Pasok po kayo, mga foreign capital. Lahat po ng mga negosyante sa ibang bansa, pumasok po kayo. Senado nga, hindi nyo mapangalagaan, may threat, nagsasara kayo ng Senado. Paano yung pera ko? Logic lang yan eh. Paano may pupunta rito? Senador, President, Vice President, Senador. Pangatlo sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Hindi kayang pangalagaan yung sarili nilang bahay. Tapos ikaw foreign investors, inaya ka, bumilib ka kay Marcos, ang galing na magsalita, ang galing mag-English eh. Pahinto-hinto. Nabighani ako po siya. Okay ito ah. Yung presidente nila parang magsalita, parang AI ah. Mag-i-invest ako dyan. Pucha, nasa ano na oh. Nasa na iyan na oh. Biglang sinabi oh. May threat sa Senado. Isasara ang Senado. Teka muna. Pucha, may threat pala sa Senado. Hindi nila kaya. Hindi nila kaya yung threat sa Senado. Para tayo, pinagtatawanan na lang tayo ng ibang bansa eh. Oo.
Kasi parang nakikita dito, parang ano ba to, gobyerno dati, napakahina naman, di ba? Yes, oh, yan. Kaya walang mag-invest dito sa Pilipinas eh. Gumagawa ng chismis. Kinichismis nila yung sarili nila. Sana totoo yung sinasabi mo, John B, na walang kaso si Marcoleta. Sino ba may gustong makasuhan si Marcoleta? Oo. Siyempre, yung gustong makasuhan si Marcoleta, yung mga kalaban natin. Oo. Pero yung mga kakampi ng mga Duterte, bakit mo naman gustong makasuhan si Marcoleta? Dalawa lang yan eh. Nakita ninyo na talagang yung Iglesia ni Cristo lalabas ng milyon katao pag ginalaw ninyo si Marcoleta. Or gusto nyo lang sorpresahin. Eh, nagsalita na si Marcoleta, hindi siya magre-resist, hindi siya tatakbo, hindi siya magtatago, kahit pa siya makulong. Wala siyang kasalanan. Madali lang naman. Kaya wag nyo nang sorpresahin, di ba? Eh, tama naman. Makulong ka hanggang 2 taon pag nagpalit ng presidente, laya na si Marcoleta. Kasi wala siyang kasalanan eh. Eh, bakit si Joel Villanueva bumaliktad? Noon ko pa po sinabi ang mga babaliktad. Sabi ni Camille Villar, mas masahol pa kay Judas. Pero ano sabi natin? Ang mga babaliktad magnanakaw. Takot makulong. Kasi po, kung hindi ka magnanakaw, hindi ka matatakot makulong eh. Sakripisyo talaga yan. Hindi ka na nga nagnakaw, babaliktad ka pa. Di ba? Si Marcoleta wala ninakaw, kaya siya, tapat siya. Ikulong nyo na ako, pero hindi ako babaliktad. Senator Jinggoy, kita nyo naman, sumama talaga ng ano. Nagpahuli talaga. Oh. Ganyan yan eh. Kapag ikaw wala kang kasalanan, sige, gawin nyo sa akin. Wala akong katatakutan. Di ba? Dahil sa waling-wali. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.